Uy, kumusta? Araw-araw nakikita natin yung puno ng niyog, di ba? Pero naisip niyo na ba kung anong kwento sa likod nito? Well, ngayon samahan niyo ko ha, ating alamin ang alamat ng puno ng buhay at kung bakit, well, higit pa pala siya sa isang puno lang. Kaya pala, tinawag itong puno ng buhay. Kasi naman, grabe, lahat ng parte nito, mula ugat hanggang dulo ng dahon, may pakinabang. Pero alam nyo, ang pinagmula nito ay hindi lang basta tungkol sa mga gamit na yan. Ito pala ay isang kwento ng kabayanihan. So, anong haba ang alamat sa likod ng lahat ng to? Halika't alamin natin ang kwentong humubog sa punong ito. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tunay na kabayanihan. Okay, simulan na natin ang paglalakbay na to. Ito ang alamat ni Maginyo. Ihanda niyong sarili niyo ha, kasi babalik tayo sa isang malayong kaharian noong unang panahon. Doon sa haringang yun, nakatira si Prinsesa Mina. Sabi nila, yung ganda niya kayang-ayang gawing liwanag ang pinakamadilim na gabi. Pero ang totoo, yung tunay niyang yaman nasa busilak niyang puso. Marami ang naniligaw, syempre, pero ang puso niya naghihintay pa rin. Pero biglang nagbago ang lahat. May lumitaw na dambuhala. Isipin nyo ha, kasing laki raw ng isang bahay. Tapos may matatalim na ngipin at nagbubuga pa ng apoy. Grabe, sinira niya lahat ng pananim. Kaya naman, nagkaroon ng matinding takot at gutom sa buong kaharian. So, dahil desperado na ang hari, nag-anunsyo siya ng isang hamon. Sabi niya, kung sino man ang makakatalo sa halimaw, ipapakasal ko sa anak ko at siya ang susunod na hari. Wow, ang laking gantimpala, di ba? Pero syempre, ang kapalit nito, panganib. Kaya halos walang gustong sumubok. At dito na nga pumasok ang ating bida. Pero teka, hindi siya prinsipe. Hindi rin siya isang mayamang mandirigma. Siya ay isang simpleng, mapagkumbabang binata na nangangalang Maginio. Ang yaman niya? Wala sa pera. Nasa tapang niya, sa talino at sa busilak niyang puso. At dito talaga lahat na mangha. Kasi di tulad ng iba na kukuha ng espada o panangga, ibang ginawa ni Maginio. Ang sandata niya? Yung isip niya. Ayun o, imbes na matalim na espada, katalinuhan. Imbes na matibay na panangga, ginamit niya yung kaalaman niya sa kalikasan. Pinag-aralan niya mabuti yung dambuhala. Galing no? At sa huli, dahil sa talino niya, nagtagumpay si Maginyo. Natalo niya yung halimaw. Siyempre, tuwang-tuwa ang buong kaharian. Pero may kapalit ang tagumpay na yon. Nasugatan siya ng malubha at dahil doon, unti-unti siyang nanghina. Habang nag-aagaw buhay siya, meron siyang huling hiling kay Prinsesa Mina. Isang hiling na nagpapakita na kahit sa bingit na ng kamatayan, ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip niya. Alam nyo, ito talaga yung tunay na kahulugan ng sakripisyo. At dito natin makikita kung paano yung sakripisyo ni Maginyo ay naging isang buhay na simbolo, isang bagay na patuloy na nagbibigay hanggang sa ngayon. So, ilang linggo matapos ilibing yung ulo niya, may isang kakaibang puno na tumubo. Napakatayog, tapos yung mga dahon parang buhok, at yung bunga, bilog, na parang ulo ng tao. Kaya naman, pinangalanan nila itong niyog bilang pag-aalala kay Maginyo. At ang ganda nito, no? Kasi bawat parte ng niyog may kahulugan, sumisimbolo sa alaala ni Maginyo. Halimbawa yung matamis na tubig, yan daw yung dalisay niyang pag-ibig. Yung matigas na bao, yan yung katatagan ng loob niya. At yung mayayabong na dahon, yan ang pangako niyang walang hanggang biyaya. At totoo nga, tinupad ng puno ang pangako. Yung tubig naging inumin, yung laman masustansyang pagkain, pati yung dahon nagagamit sa bubong, basket at banig, at yung mismong katawan ng puno ginagawang tabla para sa bahay. Halos lahat talaga may pakinabang, kaya naman naging sentro ito ng buhay ng maraming komunidad. Okay, so higit pa pala sa isang alamat ng pinagmulan, ang kwentong to ay nagtuturo sa atin ng isang mas malalim na aral. Isang aral tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging matapang. Sa tingnan nyo tong pagkakaiba, ang tradisyonal na bayani, ang lakas nasa katawan, may armas. Pero ang bayaning tulad ni Maginyo, ang lakas niya nasa isip.
Imbes na matalas na armas, ang dala niya ay kaalaman at pagpapakumbaba. At habang yung iba ang focus ay tagumpay para sa sarili, siya nakatuon sa pagseserbisyo. Dito natin makikita na ang tunay na katapangan ay wala lang sa lakas, kundi nasa puso. Kaya naman sa susunod na makakita kayo ng puno ng nyog, sana alalahanin natin to. Hindi lang yan basta halaman. Isa yang buhay na monumento para sa isang bayaning piniling magbigay, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. At ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan ng dambuhala para maging bayani. Sa ating mga simpleng gawain araw-araw, sa maliliit na paraan, paano kaya natin maipapakita yung tapang at paglilingkod na ipinakita ni Maginio? Pag-isipan natin yan. Salamat sa pagsama sa inyo sa kwentong ito.